Isang magandang araw po at bagong taon sa ating lahat. And welcome po sa Kalambag sa ating mga viewers dyan. Please comment down below para ma-notice namin kayo. And also sa mga kasama ko ngayon. Sa nakaraang episode ay ating binalikan ang mga topic na napakahalaga para sa ating mga mamayan. Pinag-usapan natin ang friendship goals noong December 20 na pinag-usapan kung gaano nga ba kaimportante at katatag ang pinagsasamahan natin bilang kaibigan. Bayaning Pilipino noong December 27, 2025 na kung saan binigyan natin ng importansya ang ating mga bayani. At noong January 3, 2026 ay we talk about self-care na kung saan mas nararamdaman natin kung gaano nga ba tayo kaimportante and paano ba natin napapanatiling healthy and more focused sa ating sarili. And I know na may another episode na naman tayo ngayon, which the topic will be interesting. At ang ating pag-uusapan ay ang bagong taon at bagong pag-asa. But before that, kamustahin muna natin ang ating mga kasama. And I have a simple question lang po. Gaano ka nag-enjoy sa New Year's mo if you rate it 1 to 10? I think let's start with Kuya Akim. Ay, ako talaga. Ayan, thank you ha. Ay, sorry. Thank you so much, Justin. So, oh my God, medyo nakaka-pressure ng konti. Pero sige, go natin to. So, New Year ko, mixed emotion. Maybe it's because, during that time, no, medyo nagkakaroon tayo ng anxiety konti, no, due to, siyempre, dun sa, sakit ko. But however, I enjoy every single moment that time. It's because, kumbaga, of course, mabas yung licensure examination na, result. And finally, yung goal ko is na-achieve ko na rin. And moving forward tayo sa next level na yan. And of course, kasama ko yung family ko during New Year's Eve. And currently, I'm focusing to, tawag nito, paghahunt ng trabaho. And ganun pa rin, tuloy pa rin yung health natin sa pag-ingat. Kasi nga, di ba, last kahapon, nagpa-check up ako, then medyo tumaas tayo ng konti sa asukal natin. So, kailangan mo na pababain. Kasi nga, dahil nga dun sa New Year daw, no, kasi medyo maraming nakain natin. But however, I can manage my ano pa rin, emotional stress and sana tuloy-tuloy pa rin. Ganon. So, celebrate every single moment. So, back to you, Justin. Parang nawala si Justin. Tama ba? Nawala si Justin. Sige. Anika, kamusta ka? Na-enjoy mo ba yung ano mo, 2025, ay 2026 New Year's Eve mo o yung the rest of holiday season? Okay, so share ko lang 'to, pero actually na-skip ko po yung New Year's. Galing po ako ng California, nagbakasyon po ako sa States kasama yung family ko. Tapos ang flight namin December 31 ng 10 PM at na-cross namin yung international dateline bago mag-12. So kumbaga wala akong New Year's, January 2 na agad pagdating ko dito sa Pilipinas. Pero na-enjoy ko naman yung stay ko overall dun sa abroad. Tapos, syempre, na-meet ko ulit yung tatay ko after 1.5 years na hindi kami nagkita. Kasi very working hard siya doon, kaya kami na lang yung bumisita sa kanya. Thank you, Kuya Kim. How about Ate Daisy? Kamusta ang New Year's mo? So, ayun. So far so good. 8 out of 10. Pero di siya 10 out of 10 kasi di ko kasama family ko. Doon ako sa tita ko sa QC nag-celebrate ng New Year. Then, after New Year, doon pumunta ulit kami sa other city, sa Rizal, sa Tanay. Doon kami nag-celebrate after New Year. Naligo kami. So, actually, enjoy ko yung break ko. Naranasan ko rin mag-break, magkaroon ng break. So, ayun lang. How about Levin? Okay, so yung holidays ko, siguro I would rate it mga 9, mga 9.5. Kasi yung Christmas ko and New Year ko, I spent it sa province, sa Laguna. So, after 2 years, umuwi yung tatay ko. So, kasama namin siya mag-spend ng holidays, Pasko, New Year. It was very enjoyable talaga. Nakapag-relax talaga ako. Pero how about sa'yo, Shibon? Hi. For me, if I were to rate my New Year, probably
good 9 naman siya. Like overall, kasama family, kasama yung mga close, yun tama, mga close family, and okay rin na nagkaroon ng Christmas break as we say kasi nakapag-chill-chill naman, and nabalik naman lahat ng energy na kailangan para ma-start ang new 2026. Ayun lang. How about ikaw, Jessie? For me, I would rate my new year maybe an 8 out of 10 since after 2 years, nabit ko ulit yung childhood best friend ko and we spent some time together. And of course, I've spent some time then sa family ko. So yeah, I'll rate it at an 8 out of 10. What about you, Lian? How's your new year? I would say 10 out of 10 kasi dito lang kami sa bahay nag-New Year pero ako yung type ng taong natutuwa sa fireworks. Like, madami, kahit saan ka lumingon dito sa amin, madami kang nakikita. Then, andito rin kasi yung mga family members from parang cousins, tita, and titos. Andito sa amin lahat. So, hindi ako napagod. Hindi ako napagod sa travels na nandito lang kami and everyone's here na yung mga close cousins ko dito. Nag-get together, bonding and everything. Hindi nga namin napansin na January 5 na eh. Ganun kami araw-araw na may ginagawa. Kaya, super enjoy ako. I would say 10 out of 10. How about kay Ate Cleo? Hi, Ate Cleo. Hello po. So, thank you so much. And if I were to rate my new year, siguro it's 9 out of 10. Kasi despite sa happiness, may sadness pa rin doon. Kasi iniisip ko rin yung pets namin. Nagpapanik sila. And yun rin, at the same time, I'm so happy kasi natapos natin ang year na safe and happy ang all despite sa circumstances na sa paligid natin. So, how about you, Ate Rhea? Ayan, so marami talaga tayong mga attendees this episode because I know it's very talaga excited yung lahat to exchange some experiences during the New Year's Eve, especially sa New Year's Eve. So for me, I would rate my experience a good 10 out of 10. Not because I'm with my family, because I think talaga siya, parang na-feel ko talaga yung New Year. Yung talaga New Year talaga siya, and marami akong na-promise, talagang binitawan ko ng mga words that I would probably successfully do it this year. So, ayan, I hope lahat tayo has a very good and memorable experience during our New Year. So, I hope lahat tayo is looking forward na talagang maraming ma-meet na mga tao ngayon this year. Yung mga gusto nating gawin is magawa na natin finally. So, ayun. Ayan. Kumusta hindi natin si Justin? May nakalimutan ba tayo? Sige, Justin. Parang di pa yata nakano si Justin. Go ahead, Justin. Kamusta tayo? So, para sa akin, sige, I would like to rate, siguro sa New Year na sinelebrate namin as a family is a 10 out of 10. It's because what I really love is dito lang kami sa bahay and kumbaga na-enjoy namin and my friends come to visit also. And dito din sa kumbaga aming barangay is like yung mga officials may ginagawa silang get together with the family and naglalaro by family together. Tapos sasabay manonood ng fireworks which I really love. And I think ito yung pinaka-enjoy na moment or pinaka-na-enjoy ko na year sa 2025. Yan lang naman kay Akin. Sige, ayan. Maraming salamat, Justin. At alam ko lahat tayo ay tawag na ito, nag-enjoy, however, may iba rin na tawag nito. Kasi hindi naman talaga perfect ang buhay. Hindi kailanman naging perfect ang isang buhay. It's up to us on how to deal with it. And of course, it's up to us as well kung paano natin i-embrace lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. At syempre naman, tapos 2025 and nasa 2026 na tayo. Kaya naman, lagi na, pagpasukan natin, ano ba yung mga New Year's resolution natin, ano ba yung mga ito. Kaya naman gusto ko magbigay kayo ng 5 iiwan nyo sa 2025 at 3 na dadalhin nyo sa 2026, no? So, magbigay kayo ng 3 iiwan nyo sa 2025 at saka yung tatlong
idadalhin nyo pa rin sa Yeah. 2026. Ayan. Sige, so mauna ka, Meryl. Go ahead, Meryl. Nandiyan ba si Meryl? Yan, ito si Hello Meryl. po. Ayan. Yeah. Hello po. Happy New Year, everyone. So, sabi ni Kuya Aki, magbigay di ba ng tatlo. So, siguro yung tatlong bagay na iiwan ko ng 2025 is yung pagiging nega ko. Negative thoughts palagi yung pumapasok kasi sa isip ko. Kaya siguro yun yung isa sa mga bagay na gusto kong iwan sa last year. Then, yung pangalawang bagay is yung yung ugali ko siguro na hindi siya applicable ngayon sa new generation. Yung mga ugali natin kasi minsan hindi nasasabay dun sa bagong generation, di ba? Then siguro yung last na bagay na iiwan ko is yung pagiging tamad ko. Kasi syempre college na tayo, tamad pa rin tayo. Dapat maging disiplinado rin tayo. And yung tatlong bagay naman na dadalhin ko pa rin sa 2026 is yung pagiging magalang, pagiging disiplinado, at pagiging mabuting membro ng komunidad. Kasi yun yung mga bagay, yun yung mga ugali na kailangan natin. And mas maganda kung ipagpapatuloy natin na i-improve ba yun. Yun na naman po yung i-share ko about sa tatlong bagay. Sige, maraming salamat, Meryl. How about you, Cleo? So, thank you so much, Kuya Akim. Ang unang-una po talaga na iiwan ko ngayong 2026 ay yung procrastination ko po. Dahil hindi lang po siya unhealthy, kundi naaapektuhan rin niya yung academics ko po. And ang pangalawa is yung wala akong tiwala sa sarili ko. And sana hindi ko siya madadala ngayong 2026 dahil nagsisimula yung lahat sa sarili ko, hindi sa iba. Yes. Ang pangatlo naman po ay yung pagiging gastodera ko. Aminado po talaga ako doon kasi yung 2025, ang dami ko pong parcel, pati yung family ko na stress po talaga. So siguro iiwan ko na po yun doon. Iset aside ko na yun. And yung dadalhin ko naman, tatlong dadalhin ko po, ay yung mga responsibilities ko na may accountability po ako. Yun po yung dadalhin ko ngayong 2026 at yung paggalang ko at lalong-lalo na yung pasensya ko. Dahil yun yung nag-shape sa akin kung ano man ako ngayon. Yun po. Thank you so much po. Ayan, maraming salamat, Cleo. Sige, proceed tayo agad kay Lian. Ayan. Siyempre, thank you, Kuya Kim. Tatlong iiwan ko. Same kami ni Ate Cleo, guilty rin din ako dun sa madaming parcel. Ayan, syempre iiwan ko na yun siguro. Kung bibili man ako, yung kailangan ko na lang talaga. Like, more emphasis on kailangan. Then, pangalawa, yung procrastination. Katulad ni ate. Kasi, nakaka-stress din minsan na magugulat ko. Ala, deadline na, hindi ko to kaya yung ganun. Sakit din nun sa ulo. And, syempre, tawag doon, takot siguro sa pagkakamali. Kasi ako yung type ng taong, sabihin na natin people pleaser nun. Iwanan ko na yun dun and I'll focus more on myself. And syempre, dadalhin ko naman yung disiplina. Disiplina kasi dun yung parang cornerstone ng pagiging isang tao ko. For me, na nagdidisiplina ako para maging mas maayos yung sarili kong sa paggawa, sa mga inasikaso ko, mga ganun ko. Simpleng pagtulog on time. Isa din siguro yun. I-emphasize ko din yun. And siguro yung pagiging, tawag doon, ray of sunshine ko. Kahit yung ray of sunshine ko, kasi sinabi din to sa kaibigan ko na wag ko daw iwanan. So, yun, dadalhin natin. Kasi daw kapag kahit minsan malungkot siya or something, na ko siya, napapatawa ko siya and everything. Siguro, tas yung tapang magsalita, siguro. Pag may sa tingin ako may mali, sasabihin ko or pag
more improvements katulad sa groupings kasi the more na nagsasalita ka, syempre iisipin mo ano yung sasabihin. Syempre iisipin ko ano yung sasabihin ko. Kung makakasakit ba to, makakatulong. Doon tayo sa makakatulong. So, yun. Yun lang. Thank you, Kuya Akim. Ayan, naka 2 points na ang pagiging gastosero at gastosera at saka yung pagiging malakas ang loob magsalita ka. Of course, expressing our feelings is very relevant. Naalala ko tuloy na confess ako last 2025, oo, December yon, secret lang. Sige, so proceed tayo, Anika. Tawang-tawa si Anika, kala mo alam niya ha. Tawang-tawa si Anika, go Sorry. ahead. Natandaan lang ako sa episode natin dati na parang ganun din yung topic. Pero grabe, ang ganda marinig ng mga sagot nyo. Very authentic siya and true sa character nyo. Kitang-kita ko na parang sinagutan nyo tong questions na mag-isa, nag-reflect talaga kayo para ngayong 2026. So sa akin naman, isa sa tatlo na iiwan ko sa 2025 ay yung pagiging dishonest and afraid na makasakit ako ng tao kasi hindi ako makapag-set ng proper boundaries. So, alam ko guilty rin tayong lahat sa pagiging, ayun nga sabi ni Lian, mga people pleasers na kapag may nakaka-offend sa atin, may nakagawa ng off, hindi natin kaagad sinasabi kasi ayan, mga introvert, mga princess tayo, kaya hindi natin masabi kapag nasasaktan tayo. Pero this year, tatry ko i-work on yung pagiging more straightforward ko, maging honest sa sarili kasi para sa akin lang din naman to. Tapos second, yung bad gut health practices ko at saka yung pagiging inconsistent ng tulog. Though super unrealistic din kasi ng goals ko na maka 8 hours last year kasi considering yung mga schoolworks at yung dami ng extracurriculars namin sa Lagro, medyo mahirap i-balance lahat. Pero ngayong 2026, ang sabi nila, at least for this month, kung gusto mong makapag-stick sa mga habits na dadalhin mo for the whole year, i-try mo siyang i-start early. So, ayun, so far naman, nakatulog naman ako ng maayos. Tapos, intentionally healthy din naman yung kinakain ko. Siguro para kami ni Kuya Akim, very focused sa health namin ngayong year. Tapos, pangatlo, yung isa sa habits ko na na-drop ko, na hobby na na-drop ko, yung pagda-diamond painting. Kasi sa lahat ng hobbies ko, yun lang yung nasa creative aspect. Yung the rest ko parang more on paglalaro ng computer games or pag-watch ng mga films, mga shows, ganyan. Pero more on the creative side, si diamond painting, pero nakatambak na lang siya, siguro inalikabok na dito sa kwarto ko. Kaya, ayun, tatry kong i-finish yon. Tapos yung dadalhin ko naman, una yung me time. Siyempre gusto ko pa rin i-prioritize yung sarili ko. Kung ang resolution para siya sa sarili and kung paano may improve yung overall output mo, how you want other people to think about you. By the end of the year, I think masasabi kong successful yung paggawa ko sa mga goals ko kapag nag-iba na rin yung aura ko for other people. Tapos second, yung hindi na pagtanggi tuwing gumagala or aalis. Gusto ko rin mag-build ng mga magaganda and healthy na relationships around the people around me. Lalo na magta-turn ako ng 18 this year. And sobrang exciting nun. Introducing myself to pre-adulthood na, magka-college na kami. Kaya, ayun, kinakabahan ako slight. Tapos pangatlo, very cute and simple lang, pero yung siguro pagbili ng flowers na gusto ko lang i-stock up dito sa room ko or sa house or i-gift ko sa parents ko, ganun. Para, parang I feel like it's a big part of my character na bumili ng flowers kahit namumurahin lang. Yung mga fresh na flowers, sobrang ganda kasi tignan. Tapos, ayun, ang dami niyang sinisimbolize. May iba't ibang meaning siya. Kaya gusto ko siyang dalhin ngayong 2026. Ayan, maraming salamat, Anika, no? Talagang nag-reflect talaga kayo lahat. So, how about you, Jessie? Thank you, Kuya Akim. For me po, I believe ang tatlo iiwan ko. Siguro isa na dun sa iiwan ko is yung pagiging procrastinator. I relate to Ate Shella, Cleo, and
kay Lian din since nung 2025, ang dami ko talagang procrastinate or crinam, especially because of the extracurriculars. So I'm gonna leave that in 2025. Sa past na natin yon and try nating baguhin this 2026. And of course, secondly is um, yung pagsabi ng yes all the times or yes, pagiging people pleaser. Because there are times na lagi po tayong nag-yes even though hindi siya ganun ka aligned sa gusto talaga natin. But I believe Mm-mm. that in 2025 as well, for of course, to show some love and respect for myself as well, because self-love. And maybe third is self-doubt. Because last year, before I joined or before participating in a lot of things sa school, I've doubted myself whether kaya ko ba to or not. But it turns out, with all that self-doubt, kaya naman pala. So, iwan na natin sa 2025 yon and let's continue on to 2026. So, maybe sa dadalhin ko naman po is maybe being more sociable or yung pagiging isang tao lagi nakikipag-socialize sa iba. Because it's fun on some aspects, especially knowing other people. Like, even though they're strangers, tapos you'll suddenly know that you share the same denominator or something. And of course, second thing is being consistent. Because ang dami ko po kasing hobbies na-start pero yun nga parang si Anika na natatambak ko na lang po siya is just like yung sa crocheting and bracelet making. So yun nga, consistent. And of course, another thing is I will set a goal or I will be more productive this 2026 because yun nga po, noong 2025, medyo tumaas tas bumaba dahil sa procrastination. I'll try to be more onto planning or yun sa pag-ayos ng schedule ko and what's up. Thank you po. Ayan, maraming salamat, no? So, dako naman tayo kay Levin. Eh, sorry. Medyo may masakit yung lalamunan. May sakit ata ako ngayon. Pero sa nakarang taon kasi, medyo naging robot ako. So, yung mga tatlong mga stuff na gusto kong iwan, mga habits or mga nakasanayan na gusto kong iwan sa 2025, ngayong papasok na yung 2026, is yung laging pagiging puyat, pagod, at yung deadline lang yung iniisip ko. Kasi ngayong 2026, iwanan ko yung mentality na output overwhelm. Kasi parang hindi ko na kayang hindi ko na kayang hayaan na ma-overwhelm ako palagi pag like 10 na yung sinasabay na assignments or madaming tambak. Siguro matuto ako na mag-prioritize at mag-set ng boundaries para sa mental health ko. And yung siguro isa pa is yung pag-overthink. Ititigil ko yung pakikipag-debate sa sarili ko gabi-gabi kung ano yung gagawin ko, may iwanan ba ako ugali or yung like lahat ng malilit na bagay is iniisip ko, kinatatakot ko, na-overthink ko talaga if tama ba to sa akin or hindi. And I think it's time na magtiwala ako sa sarili ko and to trust the process talaga. Then, yung pagsayang ng oras. Siguro, same as Jessie and yung mga iba pa kanina. Siguro no more procrastination and yung procrastination now, panic later, yung ganung stuff. Siguro iwanan ko na yun, iwanan ko yung pag-doom scroll sa social media. Actually ngayon medyo na ano ko na siya, nalilesen ko na yung screen time ko sa social media. Unti-unti na siyang bumababa. I believe this week last week 5 hours lang, 4 hours, mga ganun boundary lang yung social media ko. So iiwanan ko na yun and yung hindi pagkain sa tamang oras. I don't know bakit pero na-develop ko yung mindset na nawala na yung sense of time ko kung kailan dapat kumain. So kakain ako, lunch ko usually nagiging dinner, yung breakfast ko nagiging lunch. So usually 1 meal a day, 2 meals a day ako. So I think kailangan ko talagang iwan yun para sa growth ko bilang sa sarili ko and para sa pahinga ko rin. And yung dadalhin ko siguro from 2025 yung mga nakuha kong skills habits. Siguro yung digital literacy. Kasi sa mundo ngayon, ang lawak na ng AI, ang galing na ng AI, at fake news. Hindi na sapat yung like sometimes pagiging tech savvy. Kailangan talaga maging information smart pa rin. So bago ako mag-click na mag-share ng isang viral post,
i-check ko muna yung source. Check ko muna kung valid ba yung sinasabi ko, yung share ng facts. And if legit yung mga kinukuha ko sites. Ayoko maging speaker kasi ng maling information. So I think that's something na gusto kong dalhin. And yung pag-alaga sa sarili. Naniniwala ako sa quote na you can't pour from an empty cup. So, sa dahilan na yun, yung mindset ko, ikikip ko yung mindset na ang self-care sometimes, hindi siya selfish eh. It's like a responsibility ko sa sarili ko and it's a responsibility ko na alagaan yung sarili ko. Kasi kung hindi ko alagaan yung sarili ko, yung mabibigay ko is hindi siya quality. If ever may pinapagawa sa akin, pina-prioritize ko yung task na yon over sa tulog ko. Yung magiging bunga ng work ko, it wouldn't be quality. Mas ikahahamak ko pa rin siya. So, yun yung mga stuff na gusto kong gawin. So, thank you. Thank you. Ayan, thank you so much, Levin. So, dako naman tayo kay Rhea. Ayan, as I listen to your sa mga sagot ninyo, talagang may cohesion yung mga sagot natin, no? So sa akin, kung marami tayong gustong ibahagi. So, siguro we're just gonna jot it down into 3. So first, I'm not doubting anything na nangyari sa akin 2025 because everything happens for a reason. So it shapes us kung anong mindset na meron tayo ngayon. And I believe yung pinaka best teacher natin is yung mga experiences natin. So inaamin ko yung 2025 is not really my year. Full of tears, ganun. Yun yung parang naging kabuuan na 2025 ko. So anyways, so isa sa mga iiwan ko is yung parang self-doubt, ganun. Parang nagdadalawang isip ako sa mga bagay na talagang madali lang naman pero para sa akin I am not good enough for myself. Pero yung ibang tao nakikita nila na kaya mo naman. Pero ikaw lang talaga yung parang nega, ganun. Pero let's just eliminate that slowly, little by little. Ayan, para hindi mo overwhelm yung mga sarili natin. So next is yung isa sa mga top problem talaga ng mga students is yung procrastination. It's not really talaga. Parang sa kabataan ngayon naging hobby na siya kasi nandiyan na yung support ng technology, nandiyan na yung mga cellphones natin. Kasi mas inaamin natin mas lumilipas yung oras na mas madali kapag nagsa-cellphone tayo. Pero may ginagawa tayo parang mabagal yung oras, 'di ba? So mas pipiliin natin mag-cellphone, mas na-entertain tayo pero set aside natin yung mga wants natin. Wants. Dapat uunahin natin yung mga needs natin. And lastly, iiwanan ko yung pagiging unhealthy ko. Nandiyan na yung pagtulog ng beyond 12, pagkain ng mga hindi healthy. Sino yung sabi nun? Sabi ni Levin yung 2 times a day or once a day na lang kumakain. So it's very unhealthy, guys. Lalo na mga bata pa tayo and ugaliin nating gawin yung mga bagay na talagang helpful sa atin ngayong bata pa tayo kasi baka pagtanda natin mag-reflect tayo na sana ginawa ko pa nung bata pa ako ganyan so ayan, next is yung mga 3 bagay na gusto kong dalhin or gusto kong mapanatili sa sarili ko this year. Siyempre, nandiyan yung sinabi ko, maging focus sa studies ko, especially in just 2 years, matatapos na yung pagiging student ko, yung student era ko, matatapos na siya. So gusto kong sumali ng yung sa university namin, marami kasing mga mapatimpalak, mga program, gusto kong sumali para pag-exit ko ng student era ko, marami akong ma-reflect ba. Ganun. So next is, itataas ko yung self-worth ko, yung self-respect. Kasi, ang daling sabihin kasi kapag yung ibang tao na yung naghihingi sila ng favor sa atin, pero kapag yung sarili natin, parang ang hirap ibigay yung self-respect ba. Kung para sa iba, parang ang dali-dali mo lang ibigay. Pero kung sa sarili natin, so
hindi naman to the point na magiging selfish tayo. Yun lang. Getting to know ourselves more, and it shapes us to be more mature. And of course, makakatulong din siya sa pagiging, ano natin, alam natin kung ano ang mga ginagalaw ni self ganon, towards others. Kasi tama yung sinabi ni Levin na you cannot pour from a empty cup. Yung kindness kasi, guys, is talagang nagsisimula sa sarili natin. So ayan, it does not need to be expensive. And lastly, ano pa ba? Siguro yung pagiging mag-enjoy na lang sa mga bagay-bagay na hindi natin control. Kasi we're so very nag-overthink tayo sa mga bagay na hindi natin nakokontrol naman eh. So yun na lang, mag-enjoy tayo sa mga bagay na nakokontrol natin. So para hindi siya magbibigay ng negative thoughts, and of course, para happy lang tayo. Kasi life is so short. So just live with it. Yeah, thank you. Ayan, thank you so much, Rhea, no? So, dako tayo kay Daisy. Ayan, so hello po. So, bago po ako sumagot, nag-message po kasi yung kaklase ko sa akin. Nahihiya po siyang mag-comment, pero gusto niya po talaga magpa-shoutout. So, hi sa'yo. So, ayun na. So, yung mga gusto kong buwanan sa 2025 is, relate up po ako sa mga sinabi ni Anika, ni Jessie, ni Lian. Sa mga sinabi po nila yung pagkakram. Kasi ako, hanggat hindi pa deadline, hindi po ako gumagawa. Hindi po namomotivate yung sarili ko pag malayo pa yung deadline. So, pag ngayon yung deadline, ngayon pa lang ako gagawa kasi namomotivate ako, nagsisipag ako. Pero pag malayo pa, tinatamad pa ako. Malayo pa yan, matagal pa naman eh. May bukas pa, ganun. So, pangalawa, yung hindi minsan lang, katulad din yung pag sinabi ni Levin yung sa pagkain, nakuha ko na yung karma ko actually tungkol dyan. Na-clinic ako tungkol dyan last day lang kasi di ako kumain. So, ayun, hi sa clinic. So, ayun, yung maiwan ko. Tsaka yung pangatlo, gaya nung sinabi ni Lilian tsaka ni Jessie, yung pagiging people pleaser. Ngayon ko lang siya na-realize. And actually, pinapagalitan ako ng mga kaibigan ko tungkol doon. Kasi nang palagi nilang daw akong nag-yes sa mga kaklase ko if may something na papagawa, papatulong. Sino ba naman ako? Kasi di ba, people pleaser nga paano ka mag-know yan, di ba? So, ayun. So, yung tatlong dadalhin ko naman sa 2026 is, katulad din ng sinabi ni Jessie, yung pagiging sociable. Kasi ako, mahilig talaga akong kumilala ng bagong tao, mahilig akong makipag-usap sa mga hindi ko kakilala, mahilig akong magtanong-tanong sa mga tao like, kamusta ka na? Ganito, ganyan. Tsaka yung dadalhin ko pa rin yung ugali ko na pagiging gift giver. Like, kahit walang occasion or wala lang, like, random na araw, like, binibigyan ko ng mga gift yung mga kaibigan ko, ng paper flowers or bracelet, ganyan, mga ganong bagay. Tsaka, yung pagiging pagiging friendly. Ay, okay. Pagiging friendly ko na rin, isama ko na rin yun ulit. Kasi na-enjoy ko siya actually. Kasi may bago kang kaibigan, bagong makakausap, may bago kang kikilalaning tao. So, ayun lang po. Ayan, maraming salamat, Daisy. And how about you, Justin? Ikaw yung panghuli sa lahat. Justin? Nakamute ka, Justin. Yata gumagalaw si Justin. Hello? Hello Ayan. po, rinig Yeah. po ba ako? Yeah. So, Rinig ka na. medyo nagkikipaglaban po ako sa internet kasi ang hina po talaga ng internet now. But siguro, ang three na iiwan ko ngayong 2026 is, first is takot sa pagkabigo na pumigil sa mga pagsubok. Na-realize ko sa 2025 na kumbaga nagiging takutin ako sa pag-try or pag-risk ng something, and that's something siguro na makakapag-grow sa akin.
Kaya iiwan ko yun, so dapat maging confidence na ako. And next is, of course, pagkukumpara ng sarili sa iba. I always compare myself to others na bakit ganyan sila, bakit ganito. Also, iiwan ko din yan is because I have uniqueness. Next naman po is, yun na nga sa sinabi nila, katamaran or procrastination when it terms to academics. Always na mamaya So, ayan, nawawala talaga si Justin kasi dito sa Kidapawan, guys, talagang mahina yung signal pero lumalaban pa rin kami ni Rhea. Ay, So, ayun, no? and I think nakasagot na ba yung lahat? Kasi marami Yeah, tayong nakasagot. okay. Nakasagot tayo lahat, Rhea, kasi may checklist ako. Oo, sikat na yung sinabi ko. Sige, go ahead tayo. So, ayun naman, dahil nga ang Kalambag, no, gaya pa rin, di pa rin magbabago, lagi pa rin tayo nakatuon sa edukasyon ng ating mga kapwa kabataang Pilipino. Kaya naman, no, kung maglo-look back tayo sa 2025, no, ano pa rin kaya yung mga, yung pinakamalalaking hamon na kinakaharap ng mga kabataan pagdating sa pag-aaral? Sige, of course, Levin, Hello po. ano yung mga pinakamalalaking hamon na mga kabataan pagdating sa pag-aaral? Siguro yung creative expression. Kasi yung sining, madalas na isasantabi yan dahil sa pressure sa STEM or sa business course, katulad ABM. Yung like pagbalik ng sining sa like I think dun sila nahirap creative expression. Kasi kung dati ay itinigil mo yung like pag-buwet o pag-video editing dahil walang pera o walang oras. Ngayon 2026 kasi, pwede mong gamitin yung like sining bilang tool para sa advocacy filmmaking or paggawa ng infographics para sa mga isyong naranasan mo sa kapwa mo, gusto mong mga awareness tools kung saan gusto kang ihatid na message, may gusto kang ibigay na may gusto kang ilitaw na mensahe, may gusto kang raise to the public na mga issue ganon. Is you can use yung mga ganung mga bagay, video editing, drawing. So I think creative expression. Creative expression. Thank you so much, Levin, na talagang creative expression. Wow. How about you, Shivon? For me, I think yung pinakamalaking hamon ng kabataan ngayon is, sa pag-aaral is like yung self-doubt din nila. Along with sa sinabi ni Levin na creative expression, hindi nila magagawa yung isang bagay kung tingin nila sa sarili nila is hindi nila kaya. So, yeah, I feel like yun yung nagsistop sa kanila or naglalagay sa kanila ng boundary na wag mong gawin to kasi parang di mo kaya. Nakikita mo sa ibang tao na kaya nila yun kasi meron silang thing na mostly nagre-represent sa kanila which wala ka. So like, yung self-doubt talaga, I feel like it's a big part of thing sa ating mga estudyante to do or to achieve goals. Yun lang po. Yeah, salamat. No? Kasi self-doubt talaga na, kasi talagang minsan sa mga kabataan, takot tayong sumubo. Takot tayong sumugal, takot tayong gawin yung bagay na pinagdududa natin na baka di natin kaya. Kaya minsan maraming nai-stress tungkol dyan. But however, kasi minsan pinapangunan tayo ng takot na akala natin hindi natin kaya. Pero sa huli, ma-realize mo na din na ay kaya ko pala. So parang gano'n na binibigyan naman tayo ng Diyos ng pagsubok na talagang alam niya na kaya natin. So thank you so much, Shibon, for that. So, gayon pa man, no, mga self-doubt, talagang yung center sa pagiging creative ng mga kabataan. Kasi nga, takot tayong sumubok sa kung ano yung tawag nito, kung ano yung dapat gawin, takot tayong sumubok kasi nga, takot tayong matalo, takot tayong ma-fail kasi baka di natin kayang tanggapin, no? But however, yung mga sinabi nyo kanina, yung anong iiwan nyo, so good din kasi iiwan nyo na yung mga ganon. And of course, dapat looking forward na tayo sa 2026. Kaya naman, kung may kapangyarihan kayong baguhin ang sistema, no? Ano yung uunahin mo at bilang kabataan, paano natin ipaglalaban ang karapatan sa edukasyon? So, mauna ka, mini, mini, mo. Sige, Jessie.
Siguro po kung may kapangyarihan akong i-alter or i-change yung system. Well, in terms of the education system, I believe yung isa sa problems din ng mga students na kinakaharap ng students is maybe yung sa quality po ng education. There are times that not all the teachers are really present. So I believe that's one thing to change about the system since especially in public schools, not all teachers, hindi po lahat um tawag dito, may teacher or like if may teacher man po is hindi po nasusunod na 1:35 maximum. Minsan umaabot pa ng 50 to 100 as actually because one teacher once said that in our class. And of course siguro po yung there are students as well that fails to get their quality education because of the facilities that they have. So probably if I have a power to provide all of those, that's actually one thing that I will do. So yun lang naman po mainly sa education natin, yun yung mga problem na nakikita ko to alter. Yeah. So thank you so much, Jessie. Ano kayang brilyante ang gagawin ni Jessie para ano yun. But by the way, yun nga, tama naman, no, yung quality ng education. Of course, yung loads ng teachers na rin, no, na may imbis 1:35, no, sumusobra sa 50, and minsan may mga shifting pa yan, and maliban pa doon, may mga admin works pa ang mga teacher, no, kaya alam yan ng mga teacher. So, sana, no, na, tawag nito, mabigyan ng opportunity yung mga teachers din na gano'n mapangalagaan din nila yung mental health nila kasi sa sobrang dami ng responsibility nila sa loob pa lang yan ng school. How about yung other responsibilities pa nila outside the school? So saludo kami sa lahat ng mga guro sa kasalukuyan na patuloy pa rin na nagseserbisyo sa kapwa natin, mga kabataang Pilipino. So, how about you, Daisy? No, kung may kapangyarihan ka, Day, na baguhin yung sistema, especially sa education, ano yung unahin mo at bilang kabataan, paano mo ipaglalaban o ang karapatan sa edukasyon? So, ayun na. So, kung may kapangyarihan na akong baguhin ang sistema is unahin ko yung yung patas, yung gawing mas patas at makataong edukasyon kasi 'di ba? Lahat tayo ay deserve at may rights na makapag-aral at bilang kabataan ay ipaglalaban natin ito through sa pakikilahok, yung paggamit ng voices natin sa tama at payapang pamaraan. So like tsaka yung sistema na hindi lang dapat puro grades ang sukatan ng talino at halaga ng isang estudyante, dapat ding pahalagahan yung kalagayan at kakayahan ng bawat isa. Tsaka yung tungkol naman dun sa bilang karapatan sa edukasyon yung yung about sa mga mahihirap na hindi lahat ay nakapag-afford na makapag-aral na hindi dapat maging hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng pangarap, ng kanilang mga pangarap dahil lahat po tayo ay may karapatang matuto at makapag-aral at lalo na po yung mangarap. Yun lang po. Yeah, thank you so much, Daisy, no? Talagang tama, no? Hindi naman sa grades sa susukat yung talagang galing ng isang bata, pero gayon pa man sa pagbibigay ng grades, alam naman natin yung process, But however, meron kasi tayong multiple intelligence na tinatawag. Alam niyo yung lahat na of course, kung hindi magaling si ganito sa ganyan, maybe magaling sa ganitong aspect. And sana naman, no, na soon, no, na kasama din sa quality education na rin sa mga kabataan na mabigyan ng oportunidad yung mga kabataan na kung ano man yung kalakasan na meron sila, mas mas ma-enhance nila ito. And of course, kung may kahinaan man sila, kung gusto man lang nilang i-uplift yung kahinaan nila, sana matulungan din sila. Kasi nga, di ba, kasi nga hindi pwede na mag-stick ka lang doon sa kalakasan mo. You have to search something na pwede mo pang maging kalakasan. At saka yung kahinaan mo, yung uplifting your weaknesses and turns it into your strength. Sana may mga ganun mga kabataan. Kasi sabi na natin, gusto nang subukan. Pero guys, aside sa self-doubt, kulang sa opportunity. So importante na maging bukas sana, no, yung hindi lang naman yung education, maging yung lahat, even government, community, na bigyan ng opportunity yung mga kabataan na gusto niya uplift yung sarili nila. Kumbaga, embracing themselves, ika nga nila. Kasi nga mahirap, no, na
na hanggang ganito lang, hindi pwedeng sabihin natin na hanggang dyan ka lang. Lahat tayo marami pa tayong magagawa, malayo pa ating mararating. Kaya mahalaga na mabigyan ng opportunity ang lahat ng kabataan to uplift their weakness and of course to turn it into their strength. Kaya naman, paano naman kaya natin masisiguro ng edukasyon ay hindi prebihilyo, kundi ang edukasyon ay para sa mga kabataang nasa laylayan. Kumbaga, hindi dapat siya privilege. Dapat lahat ng kabataan makapag-acquire ng quality education. So, paano natin masisiguro yun na yung mga kabataan na nasa laylayan ay makapag-aral din, hindi lang yung may mga pera. So, unahin natin nakabalik si Justin. Go ahead, Justin. Bumawi ka today. So, sige, I would like to, yung sinabi ni Daisy, siguro po, promoting fairness, Mm-mm. as well as siguro po pag-apply ng innovation. Alam naman natin po na some other students na mga rich po is nakaka-afford sila going to school. But other students po na nakatira sa mga bundok is nahihirapan po sila. It's because yun nga, lack po ng education or kumbaga lack po ng mga schools. So, siguro po, mapapanatili natin yung fairness by creating po. Kumbaga, we can use other materials or instructional materials for teaching. Hindi sila pupunta sa eskwelahan, but using module as well as others na pwede makatulong sa kanila. And I think it is really essential po to promote quality education din. Yun lang naman, Kuya Akim. Wow, instructional materials ha. Talagang magpi-feature talaga itong si Justin. No? Agree naman ako dun talaga, Justin. So, dumako naman tayo kay, of course, kasi mga kabataan minsan, no, yung mga materials natin, yung mga pinapagawa sa ating yung mga materials hindi naman natin kaya. That's why way back when naman sa intern, kung magpapareport ako sa mga bata, ako na nagbibigay naman nila paper kasi marami naman ako dito sa bahay. Para di na sila gumastos ganon. Of course, akin na rin yung pentel pen para kasi nare-refill naman yan. So hindi na sila gagastos. All they have to think is yung i-present na lang nila para iwas gastos. No, so how about you, Cleo? So, thank you po, Kuya Akim. And dun pa lang sa statement ni Kuya Justin, talagang na-amaze ako. As in, astonished talaga ako kung ano yung masasabi ko. But as we know, hindi talaga lahat may equal access to opportunities. And for me, ang best siguro na i-raise natin na awareness is yung ma-make sure natin na pantay, hindi lang sa pantay-pantay yung maibibigay natin sa mga kabataan, kundi yung para rin sa mga guro na hindi lang din sila doon na nakastick sa isang work po kagaya po na-notice ko po kasi na ang mga teachers, for example, ang pinasar po nila is in science and na-assign sila dun sa particular na MAPE, which leads to confusing the access kung ano pa yung para sa kanila. And also, ma-relate ko din po siya dun sa hindi equal yung opportunities natin kasi nga other than sa teachers yung students din nawawala na ako, sorry po talaga, yung students din nahihirapan maghabol hindi lang sa education kundi kung ano yung meron sa kanila ngayon. Yun na po, I'm sorry po. Okay lang. So, thank you so much. Thank you so much, Leo. So, pakinggan din naman natin yung representative ng, of course, Negros. Nandiyan pa ba si Meryl? Ayan, Meryl, go ahead. Sorry po, pwede pakiulit ng question. Medyo chaotic po kasi dito right now. Oh, sige. Sige, thank you so much, Meryl. So, paano mo masisiguro ng edukasyon ay hindi lang para sa mga mayayaman, pati na rin sa mga mahirap dapat magkaroon sila ng edukasyon. So, paano natin yung masisiguro na mabigyan din ng opportunity pagdating sa education itong mga mahihirap o yung mga nasa laylayan ng mga kabataan? First of all po, siguro po yung mas better na gawin una is yung baguhin mismo yung paniniwala na yung edukasyon ay dapat maging karapatan, hindi maging pribilehiyo.
Like example for me, I'm a scholar ng bayan. No, hindi lahat ng mga bata nakakapag-aral at nakakaroon ng opportunity na makapasok sa isang prestigyosong paaralan. So, of course, dapat nating ipakita mismo na mas kailangan maging karapatan yung edukasyon at hindi siya maging pribilehiyo. Let's raise awareness for everyone na maging open-minded, lalo na sa ating government. Let's raise our voice na maging daan para maging karapatan ang edukasyon at hindi maging pribilehiyo. Yun lamang po. Thank you. Ayan. Thank you so much. So, talagang kailangan to na masiguro talaga natin na may pantay-pantay talaga. Kasi even in our constitution, nakalagay na doon yung education for all na dapat inclusive yung education natin, lahat may opportunity, lahat mabigyan ng tamang edukasyon. However, nangyayari pa yung yung parang yung hindi lahat nakaka-acquire. It's because sometimes pwede yung kanyang disability na maging hindrance, no, wala masyadong sped school sa kanilang community, no, especially yung mga nasa rural areas, kailangan pa pumunta ng city para makapag-aral. So, yun yung mahirap, no. Sana this 2026 may mga schools na rin sa bawat community, sa bawat barangays ng SPED. Kahit ilan lang yan, 1, 2, 3, makakapagbigay na tayo ng pag-asa sa kanila na hindi sila hanggang dyan lang dapat. Hindi dapat hanggang dyan lang yung kayang ibigay ng ating government, yung kayang ibigay ng ating bansa. Dapat mas mataas pa yan because we deserve better. No, yung laging isip natin, of course, nariyan din yung discrimination against gender, no, nandiyan pa rin yan, no. Maraming dyan, pero kung sayang konti lang yung time natin for today, may isa-isa sana natin yan, pero soon, isa-isahin natin yan. And of course, marami pa, no, marami pang mga factors, situations, distances from school to to bahay o school to bahay, ganon. So, sana matiyak natin na bawat barangay ay may paaralan na and may sapat na pasilidad para di na sila mahirapan, hindi na binabaha, no? Hindi na tawag neto, hindi na maghihirap pa sila kasi mahalaga yung edukasyon talaga. Kaya naman bilang sa ating dito sa Kalambag, ano kaya yung pwede nating kung may pangako man tayo para sa sarili natin o para sa edukasyon ngayong 2025, ano kaya ito? Ano kaya pwede natin yung pangako na pwede nating maibigay o masabi natin para sa 2026 para na rin sa edukasyon ng marami pang kabataan. So magsimula tayo kay Rhea. So ayan, siguro sa kadami-daming pangako na gusto kong ipangako this 2026 para sa mga kabataan, isa na yung nag-stand out is yung hindi pagsuko sa kabila ng mga pagsubok o yung mga paghihirap. Kasi let's just stick to our minds na yung pag-aaral is just a timeline. There's just may nakalaan na oras lang dyan para sa atin. Kasi sa mga sumusunod na mga taon para sa life natin is we are facing the true life na talaga after the school. So that is why we must thrive despite of the hardships, yung mga hindrances. We always stick to our minds na kailangan nating mag-aral despite sa mga hamon na yun. So of course, sa pamamagitan ng mga positive thoughts, yung mindset natin, yung gagawin nating panangga sa mga bawat araw-araw na kinakaharap nating mga hamon. And of course, small progress, slow progress is still a progress. Ayan. Maraming salamat, Rhea. And by the way, shout out pala kay Jim Paulo Cornejo at Julian Carl Martinez na nanonood sa oras na ito. So, keep watching and sana ma-enjoy yung episode na ito. So, dumako naman tayo kay, sino pa kaya? Susunod. Okay, sige. Dahil nakangiti si Daisy, sige, go ahead. Nag-message pa kasi yung classic. Actually, classmates ko po yung dalawang yun and they're my best friends. So, marami po sila. Pero, shout out na rin po sa mga kaibigan ko dyan. So, ayun na nga po. So, pinapangako kong hindi ako susuko sa engineering. Yes, hindi ako susuko sa pag-aaral ko at patuloy kong gagamitin ang edukasyon
bilang daan sa mas magandang kinabukasan. So, gagawin kong inspirasyon yung mga bawat pagsubok upang para lalo akong ma-motivate na at lalo akong magsikap at maniwala sa aking sarili. At hindi man madali ang landas na tinatahak nating lahat pero pinipili po nating magpatuloy dahil alam po natin na ang edukasyon ay isa sa pinakamahalagang puhunan po sa ating buhay at ang edukasyon po ay hindi lang tungkol sa pagtatapos kundi sa pagpatuloy ng pangarap kahit mahirap. Pagtuloy ng pangarap kahit mahirap. Bet yun ha. So, how about you, Anika? Yes, baka may pangako ka o kung may pangako ka man tungkol sa sarili natin o dito sa Kalambag o di kaya sa edukasyon, ano kaya ito? At of course, ano ito for this 2026? Yung sinabi ni Kuya Kim, feeling ko iba naman yung pangarap na iniisip niya kahit mahirap. Ayun. Pero para sa akin naman, kung meron akong pangako, unang step dito ay syempre yung education. Kailangan maging maalam muna ako sa mga problems na dapat maitakal dito sa Pilipinas. Una doon yung syempre makakulangan sa classroom. Pangalawa, dapat maging advocate tayo na hello, angat sweldo para sa mga guro kasi sa kanila galing yung heart, yung foundation ng mga kabataan. Sila na basically yung nagpapalaki sa atin at sobrang important na alamin natin, mas maging aware tayong mga bata na sila yung may magagandang mga moral compass at values kasi kahit na hindi ganun kaganda yung treatment sa kanila ng government kapag ka nasa public-owned ka na school, patuloy silang pumapasok ng sobrang aga, nagdo-double shift, nag-overtime, tapos ayun nga tulad ng sabi ni Kuya Kim, alam niya yan, may mga admin work pa silang inasikaso bukod sa overcrowded din na classroom, siguro mga 50 plus pa yung mga estudyante nila, tapos mga 8 pa yung load nila na sections. Kaya sobrang overwhelming nun para sa kanila. Nararapat lang na gamitin ko yung kaalaman ko, yung education ko, na maging mas selfish tayo ngayong 2026 na alamin ko ano nga yung dapat na para sa atin kasi magiging selfless naman ako kung maganda yung sistema natin ngayon, magiging masaya akong pumasok araw-araw, motivated ako kasi nga maganda yung quality ng education, pero sa nakikita natin ngayon marami pang pwedeng ma-improve lalo na sa mga teachers natin, sila talaga yung priority para lalo silang maganahan na tumulong para ma-improve din yung quality of education naming mga bata. Ayan, bet na bet yan ha, yung angat sweldo. Thank you so much, Anika. And of course, pang last, tawagin natin si Shivon. Hello po, rinig po ba ako? Yeah, rinig na rinig ka namin. So, kung may isa rin po akong pangako na para sa sarili ko or para sa edukasyon is that, actually parang same lang din po kay Ate Daisy. Kay Ate Rhea rather, sorry. Na sorry, wait. Hello? Commute yata, Shivon. Wala. Hello po. Ayan. Nakamute ulit. Nakamute ka ulit, Shivon. Ayan, sige, ilaban natin yan. Ayun. Hello po. Ayan, go na. Okay. Yeah, So, rinig ito nga po. Ito na nga. So, yung isang pangako ko po para sa edukasyon is that i-try nating i-achieve na maging ka-level natin yung ibang countries. Kasi gaya nga nasabi din po kanina ni Anika is that hindi po siya magiging selfish siya kapag okay yung what do you call this, yung sistema ng edukasyon natin. And nakikita rin naman po natin na hindi okay yung sistema ng edukasyon, like ang taas, ang daming with honors, ang daming with high honors, pero bagsak tayo sa PISA. So makikita natin may flaws yung system natin. And I feel like it also starts with the government itself. Kung may talagang tatanggalin tayo ng mga posisyon
tama, mga tao na nasa posisyon and palitan siya with the most accurate people na talagang kayang mag-represent ng kanilang field. So, yun lang po. Ayan, maraming salamat, Yvonne, at isa napakagandang tanghali sa ating lahat, no? Enjoy na enjoy ang lahat sa panonood at pakikinig ng episode na ito. At naway marami kayong natutunan. Gayon pa man, mahalaga pa rin na maging bukas ang ating puso at isipan sa mga posibilidad. At mahalaga na maunawaan natin maigi kung ano talaga yung tunay na nangyayari di lamang sa ating paligid, sa edukasyon, maging sa ating mga sarili. Nang sa ganon, sa bandang huli ay alam natin kung paano natin ito magagawa ng paraan o di kaya ma-adapt kung ano man yung sitwasyon na kinatatayuan natin. Sometimes there's a thing that we cannot control, but the important thing is we know how to adapt. So, being adaptive all the time is very necessary. So, ayan. So, bago tayo magtapos, tawagin muna natin si Anika para tawag nito, isa lahat o tawag nito, i-synthesize ba? Oo, i-synthesize yung mga napag-usapan natin sa oras na ito. Take it away, Anika! Ayan, thank you so much Kuya Akim. Sobrang nag-enjoy siya guys kasi kapapasa niya lang ng let, i-congratulate natin siya sa comments. Mag-comment kayo guys. Congrats kay Kuya Akim. At syempre, dahil sobrang ganda ng pasok natin ngayong 2026, nakamusta natin yung mga speakers ngayong taon na makikita niyo ulit ang mga beautiful faces namin sa next Saturday. At napag-usapan natin today kung ano yung mga goals, mga values namin. Nakita nyo yung mga personality namin through our answers at kung paano namin may incorporate yung mga values na yon sa pagtulong sa pag-improve ng quality of education dito sa Pilipinas, kung ano pa yung mga may improve ng government at yung mga direct na solutions para sa uncomfortable state na meron tayo ngayon. So, bagong taon na, sana magkaroon din ng bagong changes sa system, though hindi ko kaya kasi wala naman sa akin yung pondo ng gobyerno. Pero kung meron, ayan, dami nating bagong mga eskwelahan, dami nating mga dagdag subsidy sa mga teachers, ayan. Pero tatapusin na natin to kasi baka gutom na ang mga fellow speakers ko rito, mga nanonood dyan, alam kong gutom na kayo. So, kumain na tayong lahat at bago matapos, ipapasa ko muna kay Siobhan para sa mga announcements. Yes, ayan. So, for our announcement, catch Kalambag every Saturday, 1 to 2 p.m. on YouTube and our Facebook page. Dito, we chika about topics and issues that do matter. Also, stay tuned for Inclunation, Envisioning Yvonne. Ayan, parang nawawala yata si Yvonne, guys. So, ituloy ko na lang So, ayun, Inclination po, napapanood ko siya every Wednesday, 3 to 4 p.m. din po yan. At panghuli po, nariyan po ang Senior City, mamayang gabi po yan. Oo, mamayang gabi po yan, 7 to 8 p.m. din po yan. And of course, huwag niyo pong kakalimutan po na mag-like, share, and subscribe sa mga official page po ng Kalambag, Inet Philippines, Inclination at Senior City. At muli po, narito po ang inyong lingkod kasama ang napakarami nating mga speakers ngayon, mga kabataan. Kaway-kaway kayo dyan. Yung kayo isa-isang napakarami natin today, no? Basta smile lang tayo dyan, no? And of course, muli po, kami po ang Kalambag. See you next week and God bless us all. Ingat sa lahat at manigong bagong taon.